Hello. Hey. Don't be worried. Ano ba yung pinag-aalala ninyo? Assignment, activity, o yung mga nililigawan ninyo? Huwag kang mag-alala. Sabi nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Huwag kang mag-alala. Ipagdasal mo yung mga bagay o tao na pinag-aalala mo. If you worry, you'll hurry to the cemetery. Huwag kang mag-alala. Ipagpasa Diyos mo na lang lahat ng pinagpapaalala mo, pinag-aalala mo. Ask Him with a need and ask Him with a grateful heart. Bago mo tignan yung mga bagay na wala ka, tignan mo muna kung ano yung mga bagay na meron ka. Kagaya ko, sobra-sobra yung pag-aalala ko sa guidelines ko ngayon. Dahil matagal na ulit mula nung huli akong nag-guidelines. Kaya parang hirap na hirap ako gumawa nito. Mula nung Tuesday hanggang kanina, hirap na hirap ako. Hirapan akong mag-focus sa dapat kong gawin. Natatakot ako na baka hindi ko mabigay o di ko magawa ng maayos. Natatakot din ako baka may ma-disappoint sa akin na baka hindi ko nagawa. Hindi ko na alam yung mga susunod na dapat ko gawin. Inuuna ko kasi yung pag-aalala ko. Inuuna ko yung mga negative thoughts sa utak ko. Pero na-realize ko na, para saan pa yung pagpunta ko dito kung hindi ko naman ipagpipray at ihingi ng tulong yung mga bagay na dapat gagawin ko. The more na nag-worry ka, the more na nagsasuffer ka. The more na nag-worry ka, mas nape-pressure ka. Ulitin ko, if you worry, you'll hurry to the cemetery. Sabi nga sa verse 7, sa Philippians 4 verse 7, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Kapag may kapayapaan ka na sa iyong puso at relax ka, mas maiisip mo kung ano yung dapat at kung ano yung dapat mong gawin. Kung sa palagay mo, pagod ka, nape-pressure ka, at kung sa tingin mo pagod at nape-pressure ka sa mga taong nakapalibot sa iyo, tandaan mo lang ang mga salita at pangako ni Jesus. Sabi nga sa Matthew 11:20-30, come to me, all you that are worried and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Sabi din sa Philippians verse 8, in conclusion, my friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put into practice what you learn and receive from me. And receive from me both from my words and from my actions, and the God who gave us peace will be with you. Punuin ang isip ng kagalang-galang. Ano bang laman ng isip mo? Ano? Saan ba puno ang isip mo? Sa pag-aalala?
Sa Kanya, sa kasamaan, ako makamundong bagay. Punuin mo ang isip mo ng magagandang bagay at makadiyos na bagay. Ngayon, nagkaroon ka na ng mapayapa at masayang puso. Isagawa at isabuhay na natin yung mga bagay na nasa isip mo. Put into a practice. Huwag tayo maging selfish, na receive lang ng receive. Let's announce the Word of God and the experience you learned. Malay mo, sa tinatago mo or sa sinasarili mong natutunan or lesson, may makatulong pa sa iba at ikaw pa maging dahilan ng pagbabago nila. At ikaw din yung pagmumulan ng pagiging better version ng sarili nila. Ayaw mo nun, magiging ikaw parang si Peter, fisher of men. Sabi nga sa Philippians 2 verse 5, In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Lumapit lang tayo kay Jesus. Sabi ko nga kanina na, huwag kang mag-aalala. Don't be worried about anything. Matuto lang tayo lumapit sa Kanya. Kasi He is waiting and He will be still waiting for you. Yun lang. Thank you. Alam niyo na yung great question. Number 1, basahin ng mabuti at ang pagbasa sa Isaiah 5:1-7 at Philippians 4:6-9. Anong parte ng pagbasa o ng guidelines ang pinakatumatak sa akin at bakit? 2, kausapin si Jesus sa pagdarasal at tanungin, Lord, ano ang mensahe mo sa akin ngayon? Number 3, paano ko may sasabuhay ang mensahe niya sa akin?